Isang interagency task group ang binuo upang mapabilis at may saayos ang paghahatid ng tulong ng Bagyong Pablo. Kasama sa grupo ang Eastern Mindanao Command at Regional Offices ng DPWH at DSWD. Ang ulat mula kay Vicky de Guzman ng PTV Davao. Binuo kahapon ang Disaster Response Task Group Center sa Department of Works and Highways sa Davao City na tinatawag na Interagency Relief Operations Center kung saan may layong i-centralized ang mga tulong sa mga apektado ng Bagyong Pablo. Kasama rito ang Eastern Mindanao Command, AFP, DSWD Regional 11, DPWH Regional 11, mga government agencies at iba pang mga volunteers. Kaninang umaga ay nagkaroon ng isang briefing kung saan napag-usapan ang mga updates sa mga search and rescue operations at mga aksyong ginawa para matulungan ang mga apektado. Sabi naman ng 10th Civil Military Operations Commander na si Major Jacob Obligado, patuloy naman umano ang kanilang search and rescue operations at umaasa pa silang makakaligtas pa ng maraming buhay malipas ang 7 araw pagkatapos magupit ang Bagyong Pablo. Yes, ongoing ating search and rescue operations. Hopefully, although 7th day na ngayon, this is the 7th day of our operation, we're still hoping still survivors. We are not losing hope na sana makakuha pa tayo mga survivors. But the focus of our operation is, of course, we are right now in the Interagency Relief Operations Center to mitigate the effect of the disaster. Samantala, sabi naman ni Colonel Randy Tibayan ng Philippine Air Force, may kabuuang sukat na 5,328 square meters ang kailangang masuri upang malaman ang tunay na kalagayan ng mga naninirahan sa mga apektadong lugar. At ang 3,552 square meters dito ay kanila nang na-cover. Meron na tayong mga reports initially sa Pampanga, sa Batasan, Bastingan, but still they know that there are still some areas na maaaring wala pa silang natatanggap na information o report kung meron bang missing sa kanila o may namatay, because wala na communication sa area, bagsak na ang line of communication. With that information, ibibigay sa amin ng task forces kung ano yung mga area nila. And then, pupuntahan namin yun. Pero, meron na kami agad dala na immediate relief goods. Kasi, ang hinahanap natin, alam na natin na baka nangangailangan sila. Samantala, inihayag naman ng Regional Director ng Philippine Information Agency Regional 11 na si Efren Albanbuena ang mga tulong at suportang naisagawa na ng gobyerno para matulungan ang mga apektado. I would like to correct the impression, especially from the media, that the government is not doing anything. No? Because immediately after the typhoon, the DSWD had already dispatched relief goods for the identified areas. And then also, the armed forces of the Philippines, through the Eastern Mindanao Command, responded already. And that is why we are receiving update as far as search and rescue operation from the Philippine Air Force and the Philippine Navy, so that we will identify areas that identified to war. Isa sa mga voluntaryong grupo na pumarito ay ang Search and Rescue Unit Foundation, kung saan magkakaroon ng 3 araw na operasyong pagtulong sa mga apektado. Search and Rescue Unit Foundation, we have 15 registered nurse EMT at saka 10 rescue technician. Ang purpose namin is to help yung mga stress na mga doctors and nurses dun sa treatment area. Yung another team namin is tutulong din sa extrication and retrieval ng mga kung meron pang mga masasave na buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.